We give you thanks, Father, sa umagang ito, Panginoon. Patuloy mo pong patnubayan, Panginoon, ang mensahe sa umagang ito na pinagpala mo na ang bawat isa sa amin, Ama. Patuloy mo rin siya sa atin ang aming mga puso, Panginoon, sa mga oras na to na lagi kaming maging kalugod-lugod sa harapan mo, Ama. At patuloy po, Panginoon, Lord, maranasan namin ang kabutihan mo. Panginoon, makita namin, Panginoon, kung gaano kakabuting Diyos at mapagmahal, maawain, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patuloy ko pong nilalapit, Ama, ang aking sarili, O Diyos. Patuloy mo ko itago sa iyong likuran. Ikaw po ang mahayag, ikaw pong maluwalhati, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, nakasangkapanin mo lang aking mga bibig na makapagsalita. Ama, tulungan mo ako. Lord, I ask for wisdom, Panginoon, understanding, and knowledge, Panginoon, na hindi ko mapahiya ang iyong pangalan, O Diyos. Patuloy mong parangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay, Ama. Gamitin mo, Panginoon, ang aking buhay. Sa oras na to, Panginoon, Lord, na maparangalan ang pangalan mo, ang buhay na Diyos na sinasamba namin, Panginoon. At maraming maraming salamat po, Ama, sa umagang ito na pinagpala mo aking mga kapatid sa lahat ng pasasalamat namin sa iyo. Bless them, Father God. At patuloy mo pang pagalingin sa pamamagitan ng mga salitang maririnig namin. Panginoon, may apply namin sa aming mga buhay, Panginoon, at makasangkapan kami sa iyong kingdom, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ito po ang aking samot dalangin, O God. Ano man ang aming nararanasan, pakiramdam, Panginoon, Lord, iset aside namin at makinig kami sa presensya mo, Panginoon. In Jesus' name, pagharian mo ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Ayan, so tayo po ay dadako po sa ating pong pag-aaralan sa mga oras na to, no? Um, Sabi po, 'di ba, ang ating Diyos ay miracle, signs and wonder, no po? Siya po ay ating Diyos na nag-perform po ng hindi lang signs, miracle and wonders po, ano? Kasama po diyan. So, ngayon po, tayo po I think sa Psalm 45 po matatagpuan niyo yun that He is God, no po, and ng signs and wonder. So, pag-uusapan po natin kung gaano katotoo yun. Amen. Sa kwento po na ating tutunghayan sa mga oras na to, sa 2 King 4:1 hanggang 7. Pakibasa po sa Tagalog na po sa mga may Bible. Sabi po dito sa verse 1, the wife of the man, the widow, sabi niya, the widow's olive oil. The wife of a man from the company of the prophet cried out to Elijah, your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my two boys as his slave. 2. Elisha replied at her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except the small jar of olive oil. Elisha said, go around and ask of all your neighbors for empty jar. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you, and your son pour oil into the jars, and as each is filled, put into one side. She left him and shut the door behind her and her son. They brought the jars to her, and she kept pouring. 6. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debt. You and your son can live on what is left. Amen. So, pakibasa po sa Tagalog. 2 King 4:1 hanggang 7 po. Amen po. Ayan. Ako po yung magbabasa. Ang sabi po sa 2 King, sa Tagalog po, sa Ikatawang Hari, chapter 4. Ayan. Sabi po, minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa namatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang mayroon sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos,
Magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyan ng mahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Umuwi ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya-kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat kaya sinabi niya, "Abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat," sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, "Ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina." Ayan, purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen po. Amen. Salamat po sa pagbabasa. Purihin ng Diyos sa buhay mo. No, so why did she cry out to Elisha? No po? Bakit kay Elisha siya nag-cry out, no? Nung panahon na 'yon, sa Lumang Tipan po, si Elisha po ay kilala sa pinakamaanong propeta, no po? Kilala po siya bilang propeta. So he is a well-known prophet. No, ano bang propeta? What is a prophet according to the scripture? No po, they are the mouthpiece of God. No po? Sila po ay mouthpiece ng Lord, no? Thus says the Lord. Lagi nilang sinasabi. Ito ang sinasabi ng Panginoon, no? They are also the covenant enforcer. Sila po ay nagre-remind sa mga tao na po ng God's covenant, ng mga pangako ng Panginoon, no? Ng mga kasunduan ng Lord. No? So, sila rin po yung spiritual warrior. They are the wages spiritual welfare against false prophet and idols. Na po, sila po ang nagpapatotoo. They are also intercessors. No po, yun ang mga prophet po. They prayed for the people and pleaded with God on their behalf. Sa pamamagitan nila, sila yung parang daluyan na na sila yung nag-i-intercede sa mga tao, no? Katulad nila Elijah, di ba po, nila Elisha, di ba po, yung mga si Micaiah, di ba? Marami pa pong mga prophet noong panahon na po na sila po ang hindi nagda-direct, no? Kila Tatay Samuel, ayan. So, sila po yung mga ginamit noon. They also perform miracle as God empowered them. Na po, ang Diyos nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila. Na po. So, sa pamamagitan nila, na po, si Elisha ay isang successor ni Elijah. Na po, siya yung humingi ng double portion na po ng spirit, ng anointing, na po, kay So, sa madaling salita po, katulad nga po ng naka-record, no, sa Bible, kung makikita nyo, no po, sa lahat po ng mga ginawa, no po, na kung mapapansin nyo at mapag-aaralan din po ninyo, as sa pag-aaral po, no, ang nagawa ni Elijah, ay 8, no, 8 mga miracles na po, and si Elisha ang nagawa niya ay 16 na miracles po sa Bible, no? Kasama po doon, no po, yung mga provision, healing, no po, resurrection, curses, influence nature, share ng deep relationship po sa Panginoon, no po. Kaya mahalaga po na nagbabasa tayo, mahalaga po na inaalam natin, po. So, tayo po as a creation po ng Panginoon, pag may mga problema tayo, 'di ba po? Alam mo dapat kung kanino ka nagka-cry out, kung kanino ka dapat nagsusumbong, 'di ba? At nagsasalita. No po, dito yung babaeng widow, no po, yung balo, na ikinuwento niya, alam mo naman na yung asawa ko, 'di ba, sabi niya na namatay na, no, isa din siyang prophet po. Ayon po sa kwento. No, so alam niya exactly kung sino yung tatawagin niya at kung sino yung iiyakan niya that time. Kasi as I said po, nung panahon na yon, kilala po si Elisha as a prophet of the Lord, no po. So dito, makikita niyo dito yung way po, yung way ng Lord kung paano po pagpapalain yung babae. Na po, alam ko na narinig niyo na yung kwento na to, na po, at kung paano natin makikita na kung paano sila nag-grow up, kung sila nagmamatured, tayo din po, paano ba tayo nag-grow up, nagmamatured, na po, ano ba yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga, 'di ba, hinahangad mo in the future, 'di ba? Paano mo ikaw bilang nanay, paano mo nurture yung mga anak mo, 'di ba? Paano mo sila tinuturuan, paano yung way na itinuturo mo sa kanila,
Na po. So, that time, she cried out to Elisha. Na pag sinabing cried out, andun po yung convey a sense na urgency and desperation. No po, yung talagang hindi mo na alam kung saan ka lalapit, 'di ba? Tayo nangyayari din sa atin 'yon sa mga sitwasyon natin na gano'n, no po. Ito po yung isa sa historical na nagperform po ng signs and wonder ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay no po ng babaeng ito. At kung makikita ninyo na po kung paano siya lumapit, even sa Bagong Tipan, na po pag nabasa nyo doon, sa Bagong Tipan si Bartimaeus, no? Si Bartimaeus po yung blind na Bartimaeus, no? Nung lumapit siya sa Panginoon, parang meron siyang similarity kay Elisha at kay Jesus. Sabi niya dito sa Mark 10, pabasa din po sa Tagalog, 46 hanggang 52, no po? Sabi niya doon, excuse me po. Sabi niya, then 46, then they came to the Jericho. Po, Mark 10:46 hanggang 52. Then they came to the Jericho as Jesus, po, the disciple together with a large crowd, were leaving the city. The blind man Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting in the roadside begging. 47. When he heard that Jesus of Nazareth is begun to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and said, Call him. So they called the blind man, Cheer up on your feet. He's calling you. Throwing his cloak aside and jumped into his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. Di ba po, nabasa natin kanina, sinabi din ni Elisha dun sa babae, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Di ba po? Anong meron sa bahay nyo? Di ba? Yun din yung tanong sa kanya ni Lord. So the blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus. Your faith has healed you. Immediately, he received his sight and he followed Jesus along the road. Amen? Pakibasa po sa Tagalog. Amen. Amen. Meron na Mark 10:56. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga marami pang iba. Nung umalis, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanya sinabi, Tawagin ninyo siya at tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Salamat sa salita ng Diyos. Amen po. Amen. Salamat po, Mami Ludi. So nakita niyo po, alam nila kung kanino sila magka-cried out nung narinig na si Jesus of Nazareth darating. 'Di ba? Anak ng David, son of David. Sabi niya gano'n, 'di ba? Tinawag niya po, no? At gano'n din yung sagot ng Lord, no? Katulad po ng sinabi ko, anong kailangan? Anong pwede kong gawin sa'yo? 'Di ba? Yung gano'n, anong gusto mo? Amen? So, sa Tagalog. So, yun po, makakita niyo, when he heard that, was Jesus of Nazareth, alam ng Lord, no, nakakilala ako nito, naniniwala sa akin, may pananampalataya ito sa akin. Kilala siya kahit bulag siya, kumilala po si Bartimaeus, So sa story na yun, no, isa lang po yan sa miracle and wonders ng Lord. Marami pa po, nung hinild ni Jesus, yung centurion na servant, nung hinild niya, 'di ba, yung Peter, yung mother-in-law, no, nung kinalm niya yung storm, 'di ba po? Yun yung mga signs and wonder ni Lord. Nung pinread niya yung demon-possessed man, 'di ba? Ni-raise niya yung ni Jairus' daughter from the dead, 'no po? Pinid niya yung 5,000 at more than 5,000 pang mga tao. Amen. So,
Exactly po sa alam ng mga tao, no, ng mga yon, ng mga tao na nakatagpo ni Lord. Si Jesus hindi siya lumalapit sa tao na alam niyang walang issue no? Kung mapapansin niyo 'yung kwento ni Jesus, hindi siya lumalapit sa o ikaw din kahit ikaw kaya mo ipatotoo na hindi mo nakilala 'yung Diyos nang wala kang problema, 'di ba? Hindi mo siya nakilala na okay 'yung buhay mo, nakilala mo siya nung panahon na alam mo na kailangan mo ng tulong. Amen po ba? 'Di ba? Nandun tayo sa point na wala ka nang magawa, no? Wala na talagang pag-asa, yung parang ganun. Alam mo ba kung saan ka nag-cry out noong mga panahon na yon? No po, na kung hindi si Jesus yung kin-cry out mo, nakalabas ka ba sa sitwasyon na yan? Amen? So, itong mga tao na to, alam nila, no, kanino sila lalapit noong mga panahon na yon, no? Kahit po yung mga nabuhay mula sa patay, di ba? Pumupunta si Lord sa alam niyang mga tao na alam niyang may issue. Alam niya na may problema. Ganun yung Diyos mo at Diyos ko, no, na sinasamba. So dito po makikita natin kaya ikaw ikaw no dapat alam mo kung kanino ka nagka-cried out, no, kung kanino ka unang tatakbo sa tuwing nakakaranas tayo katulad ng mga narinig natin ng mga testimony kanina, no po dapat alam mo kung saan at sino ang tatakbuhan mo sa mga panahon po na nangangailangan ka, no po, mga bagay about sa mga pamilya, amen, na nagaganap sa iyo ngayon, no, ano ba yung mga kailangan mong vision for your life, 'di ba, sa buhay mo, relationship na napa-fracture, 'di ba, o na nagkakaroon ng division, 'di ba, mga big decision na you have to make, no po, mga desisyon na malalaking desisyon na kailangan mo, 'di ba po, na kailangan kino-consider mo kung sino yung tao na ika-cry out mo, 'di ba, dapat yung one who have been faithful through generation, dapat kilala mo, no po, the God of signs and wonders. Na po, dapat kilala natin kung kanino tayo unang tatakbo, no, lalo na sa mga panahon ngayon. Ano man ang issue ng buhay mo, sakit man yan, utang, paghihirap, 'di ba, kahirapan, problema sa mga anak, sa pamilya, no po, dapat alam mo kung kanino ka nagka-cry out. Kasi pag hindi mo alam kung kanino ka nagka-cry out, no po, baka magkamali ka ng mga decision mo sa buhay, amen, mga kaganapan o resulta o solusyon na iniisip mo, baka magkamali. Maraming mga verse sa Bible katulad ng Psalm 34:17, the righteous cry out, and the Lord hear them. He delivers them from all their troubles. Sa Psalm 50:15, and call on me in the day of troubles, I will deliver you. You will honor me. Sabi po sa salita ng Panginoon. Psalm 145:18, the Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth. Sa katotohanan po, mahalaga yon. Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. No, kasi ang Diyos is all-knowing God. Alam niya yung mangyari sa bukas, sa future mo. Kaya may mga tanong ka, may mga bagay ka na isinasangguni sa Panginoon. Kung yes, no, and wait, di ba? Ibig sabihin, doesn't mean He denied you. No po? May mga panahon lang talaga in right timing. So, make a decision today kung kanino ka magko-call, no, in the time of needs. Kailangan alam mo, no, sa mga panahon na pangangailangan mo. But don't be surprised. Sabi nga sa mga respond po with a question. No, alam ko po na may mga tanong din kayo, no po? Kaya dito, makikita nyo dito sa verse 1 and 2, sabi niya doon, the wife of the man from the company of prophet, di ba sinabi niya doon na, your servant, my husband is dead, and he revered the Lord. But creditor is coming to take my 2 boys as his slave. Elisha replied, how can I help you? Tell me what do you have in your house? So ito yung tanong, what do you have? Minsan kasi, 'di ba po, ang unang first tanong dito, what do you have in your house? Amen? Ano yung meron sa bahay mo? Minsan kasi, tayo po, para maranasan natin yung several signs and wonders po, that began with what already present. Kailangan makita natin kung ano yung nasa present na natin ngayon. Minsan kasi naghahanap tayo ng mga bagay na sagot. Na hindi natin nakikita, nandun din sa paligid yung sagot. No, na minsan, nasa harap na natin miracles, wonder, hindi pa natin nakikita. So, ang sabi ni Elisha sa kanya, what is in your house? Kaya ikaw ngayon, tingnan mo kung ano yung nasa tahanan mo.
Na po? Nakikita mo dito, na po, na God use, na po, si God, na po, marami po siyang ginamit, no? Si Moises, ginamit niya kung ano yung nasa kamay mo. Ganon din sinabi niya, ano yung nasa kamay mo. 'Di ba? Yung staff ni Moises, 'di ba? That is already had in his hand. Yun din yung ginamit ni Yahweh noon, ng panahon ni Moises. 'Di po? Nung minultiply niya, 'di ba? Kung ano yung nasa kamay niya nung panahon na yon. No, hindi siya tumitingin sa malayo. Kung ano yung nasa harapan ni Jesus that time, yun yung ginagamit niya. Nung panahon na nasa bundok po siya, no, meron siyang tinapay at isda. Yun yung na-provide ng mga disciple, no? Kung ano yung nasa kamay niya, yun yung minultiply ni Lord. Amen? No po, yung loaf and fish, kung natatandaan nyo, no? Yun po yung kanyang inano. Nag-multiply din siya sa flour and oil po ng widow. Amen? Si Samson din, ano ginamit niya? Nung nakipaglaban siya, yung jawbone. Kung ano yung nasa kamay niya na nakalying on the floor, na nakita niya kung saan siya mismong ground. Nung kinalaban niya yung mga Palestine. No? 1,000 Palestine na pinatay niya bago siya binawian ng buhay. Diba po? Kung ano yung nasa tabi nila, yun yung ginagamit ng Diyos. Amen? Kung ano yung nasa paligid mo, yun ang ginagamit ng Diyos. Na baka minsan, na ano mo, iniisip mo na kailangan mo ng bagong trabaho, pero ang totoo, hindi naman. Amen? Na po? Baka kailangan mo lang ng faith. Amen? Baka akala mo kailangan mo ng trabaho, pero ang kailangan mo lang, you might need to have faithful. No? Maging faithful ka lang sa mga taong nandyan din sa paligid mo. Kung ano yung nandyan. Kung ano yung nandyan sa bahay mo. Na po, baka may mag-open na opportunity for you. Diba po? Iniisip namin ito, maybe you think you need more in your finances, pero ang totoo naman, baka kailangan lang natin mag-budget. Diba? Sa mga finances natin, mga realidad po na buhay. Amen? Baka sobra-sobra na lang tayo, baka bumibili na tayo na hindi makakailangan, diba? Pero dahil yun ang want natin, dahil yun ang gusto natin, yun ang binibili natin. Kaya hindi nagkakasya yung budget na sapat naman because sabi ni Lord, my grace is sufficient. Amen? Pero bakit parang sa atin hindi? Amen? Kaya learn to honor Him. No po? Learn to honor Him with what you have. No? Turuan natin sarili natin na i-honor natin yung Diyos na po ng buong puso natin kung ano yung meron tayo. No, hindi yung tutulong ako, sige magbibigay ako sa Lord pag meron ako sobra-sobra. Hindi eh. 'Di ba? Kasi ang Panginoon po tumitingin 'yan kung ano yung meron ka, 'di ba? Sabi nga kung ano yung natitira na lang sa iyo at kaya mong ibigay, ino-honor ni Lord 'yun eh. 'Di ba? Hindi yung kung yung sobra mo lang, aantayin mo pa yung sobra mo. 'Di ba? Aantayin mo pa na maging maayos yung trabaho mo, aantayin mo pa ba na kumita ka na malaki bago ka hindi eh. Kasi love is sacrifice, 'di ba? May sinasacrifice ka. No po, obedience is better than sacrifice, sabi din. No po, kaya kung ikaw talagang marunong ka mag-honor sa Lord, kahit maliit pa lang yung hawak mo, i-honor mo yung Lord eh. 'Di ba? Tutulong ka eh. Kahit maliit lang hawak ko, ano lang meron sa bahay mo, kung may nagugutom, bigyan mo kahit tubig nga lang po, ino-honor ni Lord eh. 'Di ba? Kung walang isaing kapatid mo, kung wala kang pera, bakit hindi bigas ang ibigay mo? Amen? 'Di ba po? Ganun eh, or prayers, 'di ba? Ino-honor ni Lord 'yon kung ano yung meron ka. Po, wag natin hanapin yung wala tayo. Amen? O wag natin hanapin na pag may sobra tayo, tsaka lang yun natin yung ibibigay. Kasi every day, as we talked before, is act of worship. Is act of honoring God. Na po? Kaya baka yung iba, iniisip nyo, kailangan nyo ng asawa, pero ang totoo, hindi nyo naman kailangan asawa. Na po? Baka kailangan mo munang matutunan na itrato yung mga pamilya mo ng mabuti, 'di ba? Or baka hindi mo alam, 'di ba? May makakita sa iyo or nagaantay pala sa iyo na future husband mo na nakatalaga para sa iyo, 'di ba? At nakita niya kung gaano ka kabuti sa iyong pamilya, na tinitreat mo sila in good relationship, 'di ba? In your future, you don't know. Maybe somebody is watching you in distance, 'di ba? May nagwa-watch sa'yo na hindi mo alam. Na yung hindi mo alam, yun na pala yung kapartner mo. Diba po? So, ang tanong doon, what do you have in your house? Diba? Ikaw. Na po? Ano yung meron sa bahay ninyo? Diba? Kasi po, baka hindi natin makita na, diba, ang blessing ng Lord na malampasan natin. Kasi may mga bagay na maliliit lang nagsisimula. Na po? Yung expectation kasi natin minsan malalaki.
Na baka yung pamilya natin, 'di ba? Yung mga anak natin, no po? They are the beginning ng miracle and wonders. Ano po, mga anak natin, 'di ba? Mga asawa natin, 'di ba? Sabi nga po sa Zechariah 4:10, 'di ba? Do not despise this small beginning, sabi niya. For the Lord rejoiced to see the work begin, to see the plumb line in Zerubbabel hand. No? Minsan si Lord talaga pinaparanas niya sa atin yung maliliit na bagay. Pinagkakatiwalaan niya tayo sa maliliit na bagay para pag napagkatiwalaan tayo sa maliit, pagpapatiwalaan niya tayo sa malaki. Kaya nga, consider the response of the widow dito. Sabi niya, your servant has nothing there at all. She said, except the small jar of olive oil. Diba? Sabi niya po, nothing. Diba? Pag sinabi kasing nothing else, diba, exist sa house niya except the small jar of oil, meron pa rin. At least meron pa rin po. No po? Kaya, sabi nga po, siguro sa pagkakautang nila, na pagbili na nila lahat, 'di ba? Wala na silang mahihimas sa kanilang bahay, malilimas sa kanilang bahay, no po? Kaya mahalaga po you have to find yourself in the position, no po, between a rock and a hard place in your life. No po, na maybe hindi mo ma-meet yung mga needs mo ngayon, no, kasi parang ang sikip-sikip na ng mundo para sa 'di ba po? Yung room mo, no room na para i-contain ang blessing ng Lord, no, sa buhay mo. Kasi nga masyado ka ng maraming iniisip, masyado ka ng marami ka ng na nararamdaman, no? Wala nang hindi na wala nang room si Lord para sa buhay mo. Sa trabaho mo busy ka na, hindi mo siya binibigyan ng room. Sa pamilya mo, busy ka na, wala nang room ang Lord. Sa business mo, busy ka na, wala na siyang room. How God will pour kung lahat ng portion at room ng buhay mo is puno na. Na po? Kaya sabi po ni Elisha sa verse 3, di ba, go around and ask all your neighbors for empty jar. Na po? So, yun po bilang application lang na makita natin sa buhay natin na minsan sa sobrang puno natin ng problema, wala nang space si Lord, wala na rin, kahit oras mo, wala ka nang maibigay. No po, mahalaga yon na bawat portion ng buhay mo, mabigyan mo siya para mag-pour si Lord ng blessing. No po, so, nag-go around siya, no po, and pumasok po siya sa inside the room, inside and shut the door, sabi niya. At doon po, nakita natin si prophet, no, na in-implies niya na anuman yung space ng jar, no, anuman yung mga na-provide nila na empty jar, pinild po yon, no, pinild po yon ng oil, no po. So, bigyan mo po, no? Bigyan mo ng empty. No? Bigyan mo ng empty space si Lord sa buhay mo. Para ma-fill niya rin yung jar, no po, sa buhay mo. Sa mga tao, sa paligid mo, no? Yung jar, nagre-represent siya ng mga tao sa paligid mo sa ngayon. No po? I-fill mo. Bigyan mo ng space. Oo, nakakainis yung mga amo natin minsan, pero maglagay ka ng space para i-pour ni Lord yung grace of love, 'di ba, sa kanila. 'Di ba? Sa mga tao, kapitbahay mo, sa pamilya mo, yung puso mo, 'di ba? Maglagay ka ng space para ma-pour ni Lord, 'di ba? Yung love para ibigay mo sa kanila, no? Para ma-contain, magkaroon ka ng container sa bawat parte ng buhay mo. No po, kasi yung oil nagre-represent siya as anointing and blessing at presensya ng Lord sa buhay natin. No po, kaya gusto ni Lord tayong pagpalain kasi yun ang kalooban ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon. No po, hindi gusto ng Lord na tayo, God have plan for us. Hindi niya gusto na mahirapan tayo. No po, kaya buksan mo, 'di ba? Buksan mo lahat ng parte ng buhay mo, sa asawa mo, sa nanay mo, 'di ba? Sa mga problema ng pamilya, sa anak mo, sa apo mo, 'di ba po, sa trabaho mo, sa finances mo. Amen? Sa bahay mo, 'di ba? Sa mga tao sa paligid mo. Bigyan mo ng bawat room 'yon. Yung Diyos sa buhay mo para ma-filled niya. Ano po, yung mga portion ng buhay mo na kailangan mo ng Diyos. Na sa bawat buhay mo, sa parte ng buhay mo, sa mga tao, sa mga mahal mo sa buhay, o even ang kaaway mo, bigyan mo ng space si Lord para ma-pour niya 'yon. Para magkaroon po ng blessing sa buhay mo. Second po, which jar are you asking to God to fill? No, anong jar ang gusto mong i-fill up ni Lord sa buhay mo? 'Di ba? Imagine, 'di ba, sabi ko nga, yung mga jar na 'yon na nagre-represent ng mga various areas of your life. Saan mo gustong i-fill ka ni Lord? Amen? Sa relationship ba? Sa business mo ba? Sa finances mo ba? Sa spirituality mo ba? 'Di ba?
Sa mga talent mo ba? Sa influence mo ba? Di ba po? Anong area ang gusto mo na i-anoint ka, i-bless ka ni Lord sa mga presensya niya o pagharian ng Lord sa buhay mo? Kasi sabi ng prophet doon, go and find empty jar. Kaya yun din yung sinasabi ko sa inyo ngayon, go and find empty jar sa buhay mo ngayon. Ikaw mismo ang pinag-usapan natin, ikaw at ako, ano yung gusto mong i-fill ni Lord sa'yo? Diba? Kaya, wag mong saraduhan lahat ng party na yon. No po, kasi may purpose si Lord sa bawat container na yon. No po, ipupur ni Lord yung jar mo, yung bawat room mo, diba po, kung ano yung kaya niyang i-fit sa'yo. Diba kasi si Lord, pag nagbigay yan, mag-overflow pa nga yung jar mo, diba? Kaya, yung signs and wonder ni Lord, dapat naka-prepare ka din. Kung bakit minsan yung mga part ng buhay mo na hindi niya mabigyan ng portion kasi baka ikaw wala kang room. Kaya make a room for Him. No? Make a room for Him sa relationship mo, sa business mo, sa finances mo, sa spiritual mo, sa mga talent mo, sa creativity mo, sa influence mo. Make room. No po? In those room for Him, make room para sa'yo. No po? Huwag ka lang mag-ask ng pew. Parang yung parang yung widow, di ba? 'Di ba? Nag-ask siya, binigyan ka ng pagkakataon ng Lord. Even si Bartolome, 'di ba? Si Bartimaeus. 'Di ba? Ang Diyos kasi ganun, pag lumalapit ka, gusto rin niya nag-ask ka eh. 'Di ba? Ina-ask ka rin niya, ano yung kailangan mo, anak? Kaya nga tayo nagdadasal eh, 'di ba? Huwag ka lang mag-ask ng pew. Kasi kaya niyang magbigay ng more than that, 'di ba? Why are you asking for just pew? 'Di ba? Yun yung question number 3. Na po, na pagbulay-bulayan mo, bakit nag-ask ka sa Lord for pew only? 'Di ba? Bakit may mga part lang na ina-ask mo? Pwede mo namang i-ask buo, 'di ba? Lahat. Kasi Diyos siya. Pwede mo namang hilingin lahat. Bakit you're asking for pew only? Katulad nung babae, 'di ba? Binigyan sila ng pagkakataon na kumuha ng maraming jar. 'Di ba po? Kaya sabi niya, 'di ba, doon sa anak, o asan pa yung mga empty jar? Wala na. Pero umaagos pa yung blessing ng Lord, 'di ba po? Kaya kasi exceeding yung blessing ni Lord pag siya yung nagbigay, no po? Kaya 'di ba? Bakit hindi ka mag-ask ng more para hindi lang para sa pamilya mo or hindi lang sa pangsarili mo? 'Di ba? Naisip niyo po ba 'yon kapag nag-ask kayo sa Lord? Mag-ask ka ng more than. 'Di ba? Walang masama kasi ikaw at ang Diyos lang naman ang nakakarinig tuwing nananalangin ka. Na po? Huwag ka lang mag-isip na you only thought for your going to pay your debt sa utang mo lang. Kasi yun yung nasa isip ng widow dahil kukuha ni mga anak niya, di ba? Nag-iisip lang siya para sa sarili niya dahil ayaw niya na mangyari yon. Dahil sa utang niya. Ano po? Tayo nagkakautang tayo, yes, opo. Di ba? Pero bakit kung pwede ka naman humingi ng sobra-sobra sa Panginoon o manalangin ka na pagkalooban ka ng biyaya ng sobra-sobra, ba't kumingi ka lang ng enough? Di ba? Bakit hindi ka humingi ng sobra para yung the rest pwede mong i-share na pagpapala sa iba? 'Di ba? Don't just ask you. No, kasi para magamit mo for the rest of your life. Alam niyo 'yun, yung ganun yung Lord na pagpalain mo ako, Panginoon. Ako talagang hindi ko nililimitahan yung panalangin ko sa Panginoon. Kasi naniniwala ako na ang Diyos kalooban niya na i-prosper tayo. Kalooban niya na bigyan tayo ng pag-asa, kalooban niya na pagalingin tayo, 'di ba? You're not asking for actually po pag nagdadasal ka, you have to be expectant Kasi nag-a-ask ka ng bagay na ginawa niya na noon, 'di ba? Uma-agree ka na lang dapat ngayon sa mga panalangin. Kasi hindi na 'yun bago sa Diyos. 'Di ba? Do you believe po na kapag nananalangin ka, it is already done. By my stripe you are healed, sabi ni Lord. Kaya kailangan inaagrihan mo na lang 'yon. 'Di ba po? Inaagrihan mo na lang 'yon na by my stripe, 'di ba, you are healed. Nakalaan na 'yun para sa iyo. Nag-aantay na lang na umagri ka, 'di ba? Lahat ng panalangin natin, 'di ba? Kaya niyo sinasabi, kaya niyo pinapaalala sa Panginoon yung scripture na, Lord, you are a God of provision. Bakit? Kasi napatunayan na yun ni Lord. He is God of generation by generation by generation. Ang kailangan mo lang gawin ngayon is to agree. Diba? Nag-a-agree ka na lang. Na-receive na yun ng maraming tao generation by generation, even in Jesus Christ. Even ngayon, nakaranas ka na ng miracle wonder ng Lord. Diba po? Ang kailangan mo na lang umagree. Diba? Kasi alam mo
na ginawa na yun ng Panginoon. Na walang imposible sa Kanya. Kaya nyo pinapatotoo yan, na kaya pag nagdadasal tayo, di ba, inuulit nyo at pinapaalala nyo yung mga inaano ni Lord, kasi ang gusto niya, mag-agree ka lang. Kasi andun na yung faith mo, andun na yung paniniwala mo na gagawin niya yung mga yon. Amen? Kaya sabi niya dito, di ba, sabi niya, sa 2 5, she left him and shut the door behind the sons. They brought the jar, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to the son, "Bring me another one." But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. Amen? Kapag wala ng space para sa'yo, di ba? Pag wala ka ng space na nilalaan para sa Panginoon, saan pa siya pupuntang portion ng buhay mo? Kung buong room mo, di ba, wala na. Ganon din dito sa jar na to, di ba? Gusto pang mag-pour gusto pang magbigay. Pero anong sabi sa 7? She went and told to a man of God, and he said, "Go and sell the oil and pay your debt. You and your son can live on what is left." O, di ba po? O kung naghingi sila at nag-provide sila ng mas marami pa sanang pagpapala. Kaya lang kung anong matitira lang, yun lang yung nila, kung gaano katagal, di ba? Yung malilit na jar, di ba po? Yun daw yung gamitin nila, di ba? Para kung paano sila mabuhay pa ulit sa mga susunod. Amen? So, ganun din tayo, na po. Wag tayong mag-ask ng few lang. Na po, if we can ask for more. Because God is not enough God. He is more than enough God. Na po, He is more than enough God. Kaya kung mag-a-ask ka ng healing, 'di ba? Wag lang sa part ng mga may sakit ka, 'di ba? Buong katawan mo na i-ask mo. Amen? 'Di ba? Kung mag-a-ask ka ng provision, 'di ba? Mag-ask ka na hindi lang pangbayad mo ng utang, mag-ask ka na ng more than, 'di ba? Para makatulong ka rin at maging pagpapala ka sa ibang tao. 'Di ba? This time maybe, 'di ba, you are in trouble. Na po? Maybe may mga part ng buhay mo na hindi mo na, frustrated ka na, hindi mo na alam gagawin mo, katulad ng widow na to. Na po? But God is there. Na po, naririnig tayo ng Panginoon. Na po, kaya kung marami kang problema, no po, kaya yun i-absorb lahat ni Lord. Huwag kang mag-alala. No, huwag mo siyang alalahanin, hindi siya katulad mo. Kasi kung kinreate niya tayong buong lahat tayo ng mga tao sa mundong ito, 'di ba? Sa palagay mo ba isang tao lang ang kaya niyang panagutin ng panalangin na hinihingi sa kanya? 'Di ba? Kaya niya pong bayaran lahat ng debt natin. No po, for the rest of our life. Na mabigyan niya tayo ng pagpapala. No po? Kaya alam ko na siguro parang may mga, 'di ba, kayo minsan naiya kayo, no? Maybe ako nasa trouble ako pag sinasabi ko sa inyo na umas kayo ng mas marami pa. But I don't care. I need to be said. I need to said this na ako po kasi ganun ako mag-pray Hindi ako nahiya sa Lord kasi kung may relasyon ka sa Lord at totoong ang tingin mo sa Kanya, tatay mo, hingin mo lahat. Yun po ang katwiran ko. No, hingin mo sa Kanya kasi siya mismo ang nagsabi, ask and it shall be given. 'Di ba? Knock and it will be open. Siya po ang nagsabi nun. No, at alam ko, naniniwala ako doon, kaya I ask for more. I don't ask for just enough kasi gusto ko na maging pagpapala din ako sa maraming tao. Na po? Kaya sabi doon, pay the debt and live. 'Di ba? Live off the rest. 'Di ba? Kung ano lang matitira, paano kung konti lang natira? 'Di ba? Kaya bilang aral po sa atin, how many jars can you bring to God? Ano yung mga portion ng buhay mo? Ano yung mga portion ng buhay mo na kaya mong ilagay sa luklukan ng Panginoon para i-fill niya para sa'yo? How much room can you create? Diba? How much room you can create for Him? How much room yung kaya mong ibigay sa Panginoon, no, sa buhay mo? No, na punong-puno ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo. No, gaano karaming kwarto, gaano karaming room ng buhay mo ang kaya mong ibigay sa Panginoon para ma-fill niya para sa'yo? Para hindi ka na ma-run out to find more. Diba? Don't just ask for few because the God of signs and wonders, diba, has historical story na nagmumultiply siya ng mga bagay na kung anong nasa kamay mo ngayon. Kung anong nasa paligid mo ngayon, i-fill niya para sa'yo. Bigyan mo lang siya ng space, no po, para ma-prepare niya para sa'yo.
Kasi ang Diyos naman hindi niya kayang i-filled kung wala kang room para sa Kanya, eh. Inaantay ka ng Lord na mag-decision ka to surrender everything. Kung di mo na kaya yung mga sitwasyon mo, let God. Let God be God. Huwag ikaw ang maging Diyos ng buhay mo. Huwag mong gawing Diyos ang buhay mo. Diba? You have Father in heaven na kaya kanyang i-fill sa lahat ng mga pangangailangan mo. No po, na habang tinutulungan mo yung sarili mo, tinutulungan ka niya, dalawa kayo. Sabi nga niya, ang pamatok ko ay magaan. 'Di ba? All you, 'di ba? Lahat ng nahirapan lumapit kay sa akin, sabi ni Jesus. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Ano po, I hope and I pray na meron akong mga encouragement word na naiwan sa inyo. As God teach me, no po, as God na ito po yung tinuturo sa akin ng Panginoon, I hope and I pray na mai-deliver din sa inyo kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon. Dahil hindi gusto naman ng Panginoon na lumuluha kayo. Hindi niya gusto na broken kayo. No po, kaya lagi siyang lumalapit sa inyo na sinasabi niya sa inyo na give space for Him, give room for Him sa lahat ng parte ng buhay ninyo para ma-filled niya rin kayo. No, at mag-overflow din. Na wag lang kayong mag-ask ng few things sa Kanya because He is your Father. No, katulad ko, He's your Father too. 'Di ba? Na wag kang mahiya. No, kasi hindi siya yung Diyos na hindi nanunumbat. Hindi siya nanunumbat. No? Basta marunong ka lang i-honor ang Diyos sa buhay mo. Sa lahat ng portion din ng buhay mo, huwag mong kalilimutan i-honor si God. Kaya purihin po ang Panginoon and to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, I thank you, Panginoon, sa mensahe na to na patuloy mo, Panginoon. Hallelujah, minumulat ang aming mga mata. I will praise your name, Father God, sa lahat ng bagay because all the good things and gift is from you, Father God. Your name is a strong fortress, Father, and you are our refuge. You keep us safe, Panginoon, sa lahat ng takbuhin namin sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na magdisiplina sa aming mga sarili, Panginoon, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, to humbly ourselves before you, O Father God. And Lord, help us to lift up, Panginoon, ang mga mata namin sa iyo, Panginoon. Lord, turuan mo kami to call to you, Panginoon. At alam namin na ikaw ay mag-a-answer at sasabihin mo sa amin yung mga great and unsearchable things, Panginoon, na hindi namin alam. Dahil ikaw ang higit nakakaalam sa future namin, sa katayuan namin, sa buhay namin, Father God. Ikaw ang aming batong sandigan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Ama, patuloy mong i-increase ang aking mga kapatid. Pagpalain mo ang aking nanay, ang tatay, at mga mahal kong kapatid, Panginoon, Lord, na pinagkatiwala mo. Ama, Lord, maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo sila, Ama, sa kanilang mga buhay, Panginoon, at padaluyin mo ang mga bagay na pangako mo sa amin, Panginoon, na you are not harming us. You give us prosperous life, Panginoon. You give us hope, Father God, and you have a good plan to our life, Panginoon. Matutunan namin laging magkaroon ng humble heart, Panginoon, at magpakumbaba sa iyo, sumuko sa iyo, magtapat sa iyo ng buong puso namin, at bigyan namin ng bawat room ang aming buhay sa parte ng business, finance, pamilya, mga anak, Panginoon, trabaho, Ama, at sa spiritual na life namin in the mighty name of Jesus, Father God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat. Ayan, inom ka ng tubig.